Good day mga ka-backyard. Ayan po, kung maalala nyo po, yung isang content ko nung nakaraang araw ay nagkaroon po ng brownout dito sa amin ng halos 6 to 8 p.m. po, no? 6 a.m. to 8 p.m. So, ito po yung 2 days after nung brownout. Ayan po, no? Natuloy pa rin yung mga mapipisang sisiw, no? So, ayan. So, kahapon, pinakita ko po sa inyo, meron tayong isang papisa at ngayon naman po ay merong dalawa na dito na nakalabas at meron pa pong palabas ulit, no? So, ayan sila. Ayun, meron palabas po doon. Ayan po mga ka-backyard, wala tayong nilalagay na tubig, ano? Pinapakita ko po sa inyo para ayan, para malaman nyo po na hindi po talaga natin siya nilalagyan ng tubig, no? Na ako po mismo ay hindi naglalagay ng tubig dito sa ating incubator. So, yan. Meron pa pisa dito mga kabakard. Papakita ko lang sa inyo yung moisture ng sisiw natin dito sa dry method ng ating pag-incubate, no? So, yan, no? Makikita nyo po. Hindi siya tuyo, no, mga kabakard. Ayan. Hindi tuyo yung ating sisiw. At kumikita nyo po sobrang moist po ng ating sisiw sa loob ng itlog. Kahit wala tayong nilalagay na tubig, no? Naabutan pa po yan ng brownout, more than 12 hours. So, yan. Ito po yung mga pinanggalingan ng mga bagong pisang sisiw natin, ano? So, saka itong nandirito. So, kapag may mga napisa mga kabakard, tatanggalin nyo na po kaagad yung mga eggshell na ganito, no? Lalo na po dito sa unit natin. So, yan. So, since maliit po ang space nitong 30 to 50 capacity natin, ay tatanggalin na rin po natin itong mga sisiw para hindi po sila nakakaabala sa mga itlog o hindi nila mapag-umpog-umpog yung mga itlog na nakasalang, ano? Pero kung siksikan naman at wala pa po kayong lagayan, pwede pa rin naman sila magstay dito. So, yan. Sa mga nakabili po nung ating mga incubator na ganitong unit, mga kabakard, pag may napisa po, pwede nyo na po sila agad ilagay sa karton, ano? Lagyan nyo lang po ng ilaw, kahit hindi po yung incandescent or yung frosted light. Okay lang po yan para lang makita nila yung kakainin nila at iinumin, no? So, ganyan po ang ating mga papisa ngayon, no? Ayan, ganito rin po ako mag-ikot. Sa mga nagtatanong kung pwede po yung patong-patong, opo, pwede po yung mga patong-patong, mga kabakard. Ganun po ang nakasanayan natin. At proven and tested ko naman na po yun, na nakakapisa tayo kahit na ganon, ano? So, patong-patong dito, basta marunong lang po kayong mag-ikot at hindi po sila mag-uumpog-umpugan, ano? Ayan. So, meron pa rin po tayong mga inaasahan na mag-hatch dito sa ating mga mga itlog, ano? So, ito po itlog to ng Brahma. Natuloy siya, no? Kahit meron po siyang crack. Ayan, kung mapapansin nyo. Meron po siyang crack dyan sa bandang itaas niya. Ayan po, no? Pero natuloy siya, hindi po siya nabugok or nasira, no? Maayos po yung itlog or yung similya sa loob. Ayan. So, ayan, sa mga isa pa po yung paano kapag ka nag-iikot, pag may mapipisa, bawal bang buksan? Pwede po, kagaya nitong pinapakita ko, no, mga kabakard. Basta isang beses lang at mabilisan lang po tayo mag-iikot. Kaya po, dyan na po papasok kasi yung hindi po natutuloy sa pagpisa. Sasabihin po nila na, ay sisiw na, pero hindi natuloy. Dahil po yan sa kalimitan na binubuksan yung ating incubator. Nalulunod po kasi yan, mga kabakard, no? Isipin nyo po, okay na yung temperatura sa loob, then bigla nyo pong bubuksan, papasok po yung humidity natin sa labas, no? Yung moisture sa labas, papasok sa loob na incubator, malulunod po yung mga sisiw, no? Ayan. Magka-candling tayo ng ika-18 days kapag hindi na po natin sila ikutin. Bakit? Kasi meron po yung iba,
sisiw na, maganda po kapag 15 days, then hindi natutuloy. Mahina po ang mga similya pag gano'n, ano? So, yan. Or, napuputol yung ugat kapag nag-iikot po tayo. Marami pong factor mga ka-backyard. Pwede natin i-consider kapag nag-i-incubate po tayo. Ayan. Kailangan lang po talaga ng maingat tayo sa pag-iikot ng mga sisiw. Or ng mga itlog. So, ayan. Ito yung ating decalb po ito, no? Decalb brown. Ayan, mga ka-backyard. Kahit na nag-brown out, hindi pa rin po siya naapektuhan, ano? So, ganyan lang muna yan. Kaya ganito din po ang ginagamit kong tray, no? Yung styro na ganyan para hindi magi-split yung sisiw sa loob. Kasi magaspang po yan. Kapag madulas kasi, nagi-split po yung mga paa nila. Ayan. So, papakita ko sa inyo yan sa susunod na araw. Itong ating mga papisa. Kapag hindi po kasi sabay-sabay na sinalang yung mga yan. Pa isa-isa, dala-dalawa. Kaya hindi din po sabay-sabay na napipisa. No? So, yan. Ayan. Ngayon naman mga ka-backyard, tingnan natin to. Ayan. Ito na yung kahapon. No? So, ilalagay ko siya dito sa ilalim. So, ngayon ay kaka-harvest ko po nung ito. Ito. Mga ka-backyard, kaka-harvest ko nito. So, may kita nyo, mapapansin nyo yun nasa itaas, madudumi. No, kasi galing yan sa native. Yan po yung mahirap pag wala tayong incubator at nasa native, no? Minsan ay natatapakan nila. At hindi po maganda ang pagkaka-incubate or limlim nila, no? So, hindi ko na yan pwedeng hugasan since na limliman na or naupuan na po ng inahin, no? Tatlo dito ay sa decalb brown. Ayan mga ka-backyard, kung papansin nyo, dark brown eggs. Yung nasa gitnang tatlo ay, ayan, Brahma yan. At itong nasa gitna ay nasa gilid na tatlo ay sa Rhode Island yan. At bali itong nasa gilid dito na tatlo at yung nasa itaas ay sa native naman. So, ilalagay ko na po dito to, no? Itong mga na-harvest natin ngayon. Hindi ko na po huhugasan yung nasa itaas na maduduming itlog. So, yan, no? Lagay lang po natin muna dito sa itaas. So, iayos ko lang mga ka-backyard yung ating mga eggs, no? So, bali itong madudumi mga ka-backyard, ilalagay ko lang dito sa gilid, no? Para hindi niya po mahawa yung mga nasa gitna. Ayan, no? So, yan po ang pangit kapag hinahayaan natin sa inahin na naglilimlim. Though meron din naman pong mga inahin na magagaling maglimlim, no? So, yan. Ito po yung sa Brahma eggs yan. Papatong lamang po natin dyan. Okay lang yan, no, mga ka-backyard. Tayo din ang nagpauso niya. So, ganyan na po yung ginawa ko, mga ka-backyard. Patong-patong na.
Tatlo po dito ay itlog ng Brahma natin, tatlo ay itlog ng Tecal Brown, at tatlo naman ay itlog po ng ating Rhode Island Red. Ito po yun. No? Start pa lang sila ng itlog ngayon, o basal pa po mga kabakerd, kaya maliliit pa lang po yung itlog. No? 10 months pa lang po yung mga yan mga kabakerd. So, ayan, papakita ko sa inyo yung technique ko kung paano po ako nag-iikot ng patong-patong na itlog. So, pwede po yan. Sa mga nagtatanong, pwede bang patong-patong? Ito po, kung masipag lamang po kayo mag-ikot, no? Pwede to kahit hanggang 100. Basta masipag lamang po kayo at maingat sa pag-iikot. So, ganito po mag-ikot mga kabakerd ng patong-patong sa incubator, no? Tayo din po ang nagsimula ng ganito. Dati po wala naniniwala na patong-patong ang mga itlog na sinasalang ko. Hanggang trinay nila ay effective naman po pala. No? So ganito lamang po. Ililipat ko lang sa isang side yung lahat ng mga itlog na nasa itaas. Dahil mag-i-start po ako dito sa kabilang side. No? So, yan yung ginagawa ko ngayon mga kabakerd, no? Ganyan po tayo mag-ikot kapag halimbawa patong-patong. Ayusin muna po natin, i-side muna po natin yung mga nasa itaas. Then, ikutin yung mga nasa ilalim. Then, ilipat yung mga nasa itaas bago ikutin ulit. Then, yung mga nandito naman po na side, no? So, ganun po ang technique kapag patong-patong yung mga itlog na sinasalang po natin. So, ganyan ngayon mga kabakerd, tatakpan ko na muna. At yun lamang sa ngayon, share ko lang po sa inyo paano ako nag-iikot. At kung possible ba na pwedeng patong-patong, yes po, pwede, basta iisa lang po ang tray natin. Kagaya po ng ginagawa ko before, is ganun po, yung unang-una kong incubator ay patong-patong, no? So, yan lamang sa ngayon, mga kabakerd. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.